Sino ito mga kampi? Isa na naman personalidad sa politika, sa mundo ng politika. Ang pag-uusapan, tatawagin natin sa pangalang TF. Dalawang mukha, two-faced person. Ayon sa ating kaismiringhoy, ang kwentong ito ay umiikot ngayon na sa pasilyo ng mga makapangyarihan at habang maraming opisyal ang piniling manahimik matapos sumabog ang kontrobersya ng flood control, mga kakampi, flood control projects na mali-mali daw manong pera ang pinaghahati-hatian. Ay, may isa namang mambubutas pala ito. Isa pala itong mambubutas. Isang mambubutas ang tila hindi apektado at sa halip ay hindi naman daw nagtatago at nagpatayo pa umano ng napakagarang resort. Opo, yes, tama po. Tama po ang inyong narinig. Resort ang pinatayo. Habang nagtatanong ang publiko kung saan napuntang bilyon-bilyong pondo na nilaan sa flood control, may isa naman manong politiko daw ay parang walang pakiramdam. Manhid na ito, naka-anesthesia ba ito, Ayon sa ating kaismiringhoy, ang politiko ito ay hindi man lang lumingon sa mga ilog at hindi naisip ang mga pagbaha at iba ang iniisip. Parang magandang gawing vacation destination itong ilog na ito. Imbis na lagyan ng flood control. Hindi basta-bastang resort lang ang naisip ni Mr. Mambubutas. Ayon sa kwento ng ating kaismiringhoy, maingat umanong pinatag at pinalawakan ng lupain upang bumagay sa tanawin ng kalapit na ilog. Aba, yung kalapit na ilog pala ang kanyang puntirya. Kapal talaga ng mukha ni Mochong, Parang flood control project rin naman yan, mga kakampi, Pero ang kinokontrol ay ang magandang tanawin. Ayun! Paldo ka na naman. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento ng ating kakampi, ng ating kaismiringhoy. Ayon naman dito ay nagbubulag-bulagan, na mayroon siyang kinukuhang 1% bahagi mula sa infrastructure projects. 1% lang, kaliit naman. 1% lang daw. Pero mga kakampi, mga kaibigan, kung bilyon naman ang halaga ng proyekto, magkano naman ang 1% napunta dito kay Mambubutas? Kayo na po ang kumuwenta, malaki-laki pa rin. Kung totoong 1% lang. Ngunit heto ang mas nakakagulat dahil sa loob ng mahabang panahon ay tila nakaiwas sa kontrobersya itong si Mambubutas at parang tila ba ay may anting-anting at parang may lucky charm na hindi tinatamaan ng intriga. Parang may permanenteng immunity card itong si Mambubutas. At ayon sa ating mga kaismiringhoy, alam niyo ba mga kakapi, siya nga pala, Oo, naalala ko. Happy birthday kay Ma'am Gingging. Ayan, gulimlim. Happy birthday, Ma'am, Happy birthday po sa inyo. At sa mga kakampi nating nag-birthday rin dito, marami to, Pwede naman siguro to isa-isahin natin, O, sige, isa-isahin natin itong mga nag-birthday natin, mga kaibigan at kababayan dito, mga kakampi, Ayon dito sa ating kaismiringhoy, abay nakarating na pala ito sa Malacanang. Pero hindi naman ito pinalagan ng ating Pangulo. Totoo kaya ito? Kaya nga parang may immunity ito. Parang may immunity itong itong si Mr. Mambubutas. Happy birthday din kay Roberto Hino Solango, kay Jackie, kay balikan natin si Ma'am Gingging, Gulimlim. Si Oliver ng Kidapawan, ayan, si Joel Bobs, happy birthday. At hahaba pa ang buhay nitong si Giselle Tinapay, happy birthday rin sa inyo. At lalo na rin kay Zaidi Francisco Mapilog,
happy birthday. Wala nang utang ako, ha? Wala na, ha? At ayon dito sa ating kaispirin ko, lumalakas ang pananawagan na may pananagutan sa mga controversial sa flood control projects. Hindi tinatablan nito si Mambubutas. At ayon sa ating mga narinig, diyan daw mismo sa kanilang kapitolyo, ay hindi na maliit na isda ang hinahanap. Malalaki na isda. Lapu-lapu ba ito? Tuna ba? Matabaka ba? Balyena ba ang hinahanap na isda? Kaya naman ngayon, marami ang nagtatanong, kasama na kaya itong si Mr. Two-Face o TF? Ha? Sa listahan ng masasangkot dyan sa flood control o korap na mga buayang opisyal? At kung totoo naman ang aligasyon ay makaligtas kaya siya at ang kanyang resort? Maililigtas kaya siya ng kanyang impluensya? Maililigtas kaya siya ng kanyang mga kaibigan? Panahon na ba para may pananagutan? Aba, magkakaroon na ba ng kaso itong si Mr. Two-Faced Mambubutas? Ngunit, isang bagay lang ang sigurado dito mga kakampi, ha? Pag may usok, ay karaniwan naman talaga ay may pinanggagalingan na apoy. At kapag may investigasyon, may opisina talaga na mabubuwal ang katotohanan. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Balitang espesyal hatid sa inyo ng inyong mga kakampi.